Hello, good morning sa tanan nga mga followers. I hope nga nagka-plaster na mo diha karon. I hope nga naapoy Biblia sa inyong tuparan aron masundan ninyo ning akong paghisgutan karon. Kay nindot ni kayo nga topic usab mga higala igsoon. So siguro di na nato ni siya usikan ang panahon. Di nato ni usikan ang mga oras karon ato dayon ning pagasugdan. Before ta mo padayon, before ta maghisgot, magampo sa ta kay ato naman yun siyang naandan. Dalaygon nga Diyos, tagiya sa among kinabuhi, among pasalamatan pag-usab ang imong gugma nga imong gihatagan og chance karon sa pagtuon sa imong pulong. O gamo ning lauman o Diyos nga imong tudluan karon. Inubanan sa imong balang espiritu og imong pasabton nining mga importanteng butang ni asulod sa basan sa Biblia o gamon ning gisalig gilaw mang madawat ug uban sa kapasayloan sa among mga sala tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Higala igsoon kadtong miaging adlaw atong ginahisgutan, ginatun-an kadtong pagbalik ni Kristo o atong nasabtan na hibaluan nga ang pagbalik ni Kristo mailhan nato kay nganuman ang tanang mata makakita unya ang mga minatay nga naa ni Kristo pagabanhaw na unya dadon ngadtong langit unya ang pagbalik ni Kristo inubanan na siya sa mga manulunda unya ang langit lukuto na siya unya ang mga dautan manago na sila. Muadto na sila sa mga langob nga gusto nilang mo ingon sila nga tumpagi kami sa mga bato. Kay di sila gusto nga mutan-aw sa presensya sa Ginoo sa panahon nga mobalik siya. Og adunay dako kayo nga linog nga sukad masukad sa atong pagkatao wa pa gyud ta ka-experience ni ana. So ana mga higala igsoon ang pattern sa pag-ila sa pagbalik ni Kristo. Og kung nahibaluan nato na di gyud ta mailad kanang mga patutuo karon nga moingon nga naa na nibalik si Kristo tuan na nambal og sakit. Di gyud ta motuo ni ana. Mao na nga kamong tanan karon nga nakabati. Kamong tanan karon nga nagsunod sa akong programa, di mo malinglan ni anang ilang mga sulti-sulti lang. Mga ngihon-ngihon tungod kay na hibaluan man ninyo karon nga naa sa sulod sa basaon sa Biblia ang kamatuoran. So karon pod nga taknas kabuntagon mga higala igsoon ato po ning hatagan o pagtagad kining ilhanan sa pagbalik ni Kristo. Kung kanus agyud ang pagbalik ni Kristo kay sa ako nang gikaingon nga sukad pa sa atong mga lulo-lulo kalululuhan-luhan nga nag-ingon nga si Kristo mubalik na gyud unya wa pa manggihapon mubalik si Kristo karon. Usahay makahatag o questionable nato. Pero noon ay panultihon mga igsoon nga katong sa unang panahon doon na tong balik si Kristo niya sundan pa sa atong mga lolo nga sa ilang panahon kani adto duol-duol na to. Pero sa atong generation karon pinakaduol na gyud ni nga mubalik ang Kristo karon mga higala igsoon. Mao na nga ang topiko o title sa akong mensahe karon naguluhan ni siya mga higala igsoon og the closeness of Jesus' return on this planet. Ni siya ang atong tun-an o hatagan sa pagtagad karon kining pinakaduol nga pagbalik ni Kristo. O wag yun nako ni siya butang ig tuig kay para dili ta maingon nga na ay tuig nga mobalik na si Kristo. Kay sa ako nang gikaingon dunay mga tao karon lagi nga moingon nga in the year 2030 2027 mubalik na daw kuno si Kristo ug daghan pa kaayo ang mga patuo nga moingon nga mubalik na si Kristo kuno niya ng mga tuiga. Pero ang Biblia mga higala igsoon naghatag kanato og clearly nga pagpaila nga ang pagbalik sa Ginoo wa gyoy nasayod way nahibalo. O ngani ang Biblia nag-ingon sa Mateo 24:37 kung doon mo yung mga Bible yan. Nag-ingon siya din but of that day and hour no one knows, not even the angels of heavens, but my Father only. Tiyan mo na. Mismo gani ang mga manulunda wa mahibalog kanos ang balik si Kristo. Og mismo ang anak sa tao
nga mao si Kristo wa pud mahibalo ni ana tungod kay dinhi pa may sa kalibutan. Yang iyang pagkatawhanon wa man mahibalo ni ana. Pero karon I believe si Ginoong Hesus nahibalo na kay tuwa na maglangit ron. Doon na naman sila'y conversation sa amahan. So I believe nasayod siya kanus-as siya mobalik mga higala igsoon. Mabitaw nga ang mga apostoles sa dinhi pa sila sa kalibutan. Wag gyud sila mangutana ni Kristo diha nianang panahon na og unsang tuiga. Imong basahon din sa Mateo 24:3. Sa dihang dito sila sa bukid sa Olibo, sa dihang sila lang, privately lang. Nangutana ang mga apostoles, mga higala igsoon yan ang panahon na ingon siya, "Tell us when will these things be and what will be the signs of your coming and the end of the age." Diyan muna. Wag yun sila mangutana usang man kang tuiga mo balik Kristo. Unsa man kang bulan ng balik usang orasa. Ang ilang gipangutana mga higalag unsay ilhanan sa imong pagbalik. Mulag na ang ilang gipangutana tungod kay nasayod sila, nahibalo sila nga ang Kristo nga mubalik dinis kalibutan wa gyud maghatag og fix nga panahon, wa maghatag og fix nga oras sa iyang pagbalik. So mao nay timan-an ninyo, mao nay inyong hunahunaon mga higala igsuon nga kun dunay mga tawo nga muingon nga 2030 mo balik na, di mo malingla tungod kay ang Biblia naghatag kanato og pattern sa pag-ilas kamatuoran. Wa maghatag og fix nga oras but dunay mga sign mga higala igsoon. Mao na nga mutumaw ni siya nga mga pangutana, what are the signs of Christ's return? Unsa man ang ilhanan sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Unsa ka mga higala igsoon? Ako ni gisummarize ni siya. Kung atong tun-an o hisgutan pag-ayo, dunay 5 ka mga categories sa pag-ila sa pagbalik ni Kristo. Ang una dinhi nag-ingon dinhi, knowledge will increase. Ang kahibalo mo uswag. Onya ang ikaduha, political problems. Onya ang ikatulo, geographic problems. Onya ang ikaupat, economic problems. Onya ang ikalima, moral decline. Onya ang ikaunom, religious problem. So mauni siya ang pattern o ilhana nato sa iyang pagbalik mga higala igsoon. So mauni siya. O karon nga taknas kabuntagon atong ako ni siyang gibahin sa tulo tungod kay duha. Gibutangan ako ni siya part 1 o part 2 tungod kay taas kayo ni siya nga topic. O karong taknas kabuntagon kini lang tulo mo atong hisgutan kining knowledge will increase og political problems og geographic problems. So mo ni siya atong hisgutan karon kay sa ko nang gikaingon taas kaayo ni siya nga topic. So unahon tanis pagtuon mga higala igsuon kining kahibalo nga mouswag. Tinuod ba ka ning giingon nga ang kahibalo mouswag? Well, kung atong tun-an ang Biblia nag-ingon siya, nagpaklaro siya nga sa adlaw sa katapusan, ingon siya, the time of the end, ingon siya din nga, but you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to end and pro, knowledge shall increase. Hangtod kunos katapusan, ang kahibalo mo uswag. Muuswag ang kahibalo. Within fact, sa gamay pa ko ang akong scooter mga higala igsoon. Sama lang yun ini, yung bata nga nagsakay og scooter. Mo lang ni ang akong scooter sa una. Usahay butangan akong bearing. Ngawa na atong scooter. Pero karon mga higala igsoon sa atong generation karon na scooter nga pasta ko suga in taon mudagan na anay makina. Imurang i-charge niya kusug kayo mudagan mga higala igsoon. Hilabihan ka pag-uswag sa kaalam sa tao karon. Unya kung arita sa auto karon sa kiyanan sa una ang ligid mura raman ang taon og bisikleta. Pero karon ang auto mga higala igsoon pastang high-tech in town. Kay wa nay gasolinahay, electric lang unya wa nay ingon nga naay gitawag og clutch pa, usahay brake lang unya pak. Pastang kusuga managan pa in town. Pero sa una mga higala igsoon kinilang
sakyanan nato usahay maapsan pa usahay kung maglakaw ta pero karon na pas nang kusuga managan. Hilabihan pag-uswag sa kaalam sa tao. Kung ari po ta mga higala igsoon sa computer sa una pas nilang mauta in taon ng hulagway. Pero karon ang computer karon with bilan pa, with reaction lang kibali sa mouse kibali. Ana ka taas ang kahibalo sa tao. Ari po ta sa relo, kadiadto ang relo pas nang dagkua pa in town. Sa karaan nga panahon. Pero ang relo karon mga higala igsoon ay relo karon nga pwede ra kang makigistorya, pwede nimong i-chatting di lang sa relo. Unya mabati nimong ilang mga istorya o conversation baka. Hilabihan ka high-tech ang atong panahon karon mga higala igsoon. So ana siya. Ana ang kahibalo sa tao karon. Hilabihan pag-uswag ang kahibalo. Kana siya nagpaila, nagpadayag nga ni ata sa hinapos nga panahon. Unyari ta sa ikaduha kining political problems. Political problems mga igsoon tinuod gud nga naay problema nis mga politika nato karon. Kay mismo gani sa ilang mga program sa ilang mga kanang mga meeting nila usahay manggilalis na usahay ni sila mga higala igsoon kay di magkauyon. Nga ang usa moingon nga kini may ako sakto, ang usa sa moingon kini sakto. Usahay magpalabwanay ba ini mga politika nato karon. Nga usahay di ta usahay makasabot. Nga usahay mga tao nga maglibog usahay nga mo santop usahay mga higala igsoon sa mga protest. Mo protest in town kay lagi instead nga magkahiusa unta sila sa ilang mga buluhaton mag-away-away man unya mao nang mga tao di na in taon makapigil sa kalisod taon sa tao karon unang usahay mo santop sa mga protesta sa protest aron lamang ang ilang mga needs sa ilang kinabuhi masolusyonan. Pero lagi kay mga politika usahay magsige maglalis-lalis way pagkahiusa mao nang resulta usahay nga kita pud nga mga tao mo people's power ta. O tungod niya ng people's power usahay ang uban pod nga mga nasod gusto pod og kahayahay pod sa ilang mga nasod mao nang mag-ilog-ilog na lamang mga laing lugar. O ngani atong tan-awon lamang ning gubat sa Hamas ug Israel mao lang gihapon naggira gihapon tungod man is politika. Ang tungod niya sa mga politika mao nang dunay gubat kay ang nasod sa Hamas gusto niya nga matod pa ako paron kining nasod sa Israel. Yang Israel di pud gusto. Mao nang wa magkabangi ba, wa magkauyon ang mga nasod nato karon tungod sa politika mga higala igsoon. Dunay gubat. Nariputa diri karon sa Ukraine ug Russia mao lang gihapon. Sigon sa akong nahibaluan nga kining Russia mga igsoon doon ani sila agreement sa Ukraine o Russia nga matud pa nga kining Ukraine wala mutuman sa agreement sa Russia nga ambot unsa nilang agreement mo nang Russia nasuko mao tong gipadad-an niya og mga military og mga panggira nga mga sakyanan mo na hangtod karon naggubat na noon yang ubang mga nasod usahay na involved na usahay mga higala igsoon ngani ang Europe karon nagprepare sila sa nakunggubat mga higala igsoon. So ana ang problema sa kalibutan tungod sa political nga problema nga walay panagkahiusa, walay panagkauyon mga higala igsoon. Ari po ta karon sa China ug Taiwanese mao lang gihapon ang gusto sa China nga ako paron ng Taiwan tungod kay iya kuno na nga lugar. Tungod gihapon is politika, wa gyapon magkauyon yang Taiwan pud moingon nga musiparit mi kay gusto mi gagawasan. Ang China dili kay parte mo sa among lugar. Mao nang dunay gubat nga resulta. Mao nang Taiwan nangandam karon, ang China pud nangandam. Gamay lang ni nga bikil mga higala igsoon mo sulbog yun ning gubat. Ari pud ta diri sa India ug China mao lang gihapon. Kining China arang ka mahilig yun ni siya akupar sa mga area o mga lugar sa kadagatan. Mao po ning China nangandam pod gihapon ug ang India pod nangandam pod. Nagpadala og mga soldiers karon sa border sa China between China duol sa China.
Mo nang isig pangandam lang. Ari putas Korea o South Korea, mao lang gihapon. Oh, nagpreparar gihapon sa mga dagkong gubat mga higala igsoon kay gusto po ning North Korea nga iya po ako paro ning South Korea. Mao ning South Korea pod nangandam pod sila. Oh, ari po ta karon sa Pilipinas, mao lang gihapon dako kayong tension kining Pilipinas ug China kay ang China gusto nga ako paron kining lugar nga area sa Pilipinas. Mao nang ang Pilipinas pod sobra ka mapailubon mga higala igsoon in taon tamak-tamakan ra in taon sa China tungod kay ang atong mga armas din hiluthang raman. Unya ang China na mahimo gyud usahay tang pulbos mga higala igsoon. Pero tungod kay ang Pilipinas di makahimo sa pag-block kibali sa China, mao na nga ang mga nasod sa Amerika, Japan ug Australia naa sa likod sa Pilipinas. Naa nagsuportar sa Pilipinas. Mao na nga gamay ra ning bikil mga higala igsoon matud pa sa atong presidente nga si Marcos nga kung nuna lay mamatay bisag usa lang kabuok, mapukaw gyud kuno ang gikasabutan sa Amerika ug sa Pilipinas nga treaty. Mao na nga kita nga mga civilian po din taon mas nagluuya in taon nato tungod lagi kay asa man ta tago nga mas dilan pangangilngid baya ning mga armas karon sa China. Mao na nga inampuay na lamang ta niini mga higalagson. Pero kini siya lagi sa ako nang gikaingon usa ni siya kapag paila pagpakita kanato nga ang katapusan is coming. Mga ingos Biblia lagi sa Mateo 24:6 nga war and rumors is war. But kini kuno siya dili pa ni siya ingon siya but the end is not yet. Dili pa gyud ni siya mao ang katapusan, starting pa lang ni siya sa katapusan mga igsuon karon sa atong nakita. O ngani si Ellen White ambot kung mutuo ba mo ni Ellen White pero para nako ako gyud siyang tuohan mga higalagson. By the way ato ra na siyang malabyan kana siyang nga topic kini si Ellen White. Si Ellen White sa iyang quotation nag-ingon siya the world is stirred with the spirit of war. Ang kalibutan kuno makutaw sa espiritu sa panagubat. So nakita ni Mrs. White nga ingani gyud ang mahitabo sa adlaw sa katapusan. O gani matud pa sa iyang quotation, war will be enraged, musulbo ang mga gubat. Mo na nga gamay lang ni nga libi, doon nalay libi nga gamay mga igag sa inson. Doon nagyoy mahitabo nga dakong gubat kay maglaban-laban man ning mga nasod. So ang taktika po sa laing nasod doon ay gubat dito sa laing lugar aron pod ang Amerika makapokus dito ang China pod kung makapokus ang Amerika dito sa laing lugar, so siyempre ang China pod hinay-hinay po nag-atake sa Taiwan. Mao nang giingos sa mao nang atong bantay-bantayan mga igsuon. Kung ako theory ra man ning ako. Pero mao man ay gipanagna, mao man ay ginahisgutan sa Biblia nga naay gubat. Ug mao pud giingon ni Ellen White lagi nga mosulbo lang ning kalit. Kining mga gubat mga higala igsoon mao nang safety lang ta diha, pero ang pinaka-safety gyud nato nga buhaton nga naatas ti ilan sa Ginoo. Arita sa ikatulo mga higala igsoon kini geographic problems. Sa maning geographic problems kini geographic problem baka na bang atong climate karon nga nakita nato nga kiyos kayo ang atong climate karon sa kalibutan. Kung ato ni siyang hatagan sa pagtagad karon mga higala igsoon, klaro o obvious kayo nga ang atong kalibutan di na nato masabot kining weather sa atong kalibutan. Win pa kan Bible mga higala igsoon nagpaklaro nagpahibalo sa Mateo 24:7 nag-ingon siya dinhi nga there will be a famines and earthquake and virus places. All these things are the beginning of birth and pain. Klaro nga duna unyay mga linog sa nagkalain-laing lugar. O ngani gi-explain ni Saint Matthew dinhi nga nag-ingon siya nga kining tanang mga butang sinugdanan pa lang ni sa kasakitan kana bang ingon nga labor pain nga sa mas babae nga hapit na mga anak. Nakita ninyo ning babae nga hapit na mga anak
kanang babae nga hapit ta kanang nagbati na siya, imo nang makita nga ang sakit sa iyang o labor pain niya magsige na siya undang-undang unya magdaghan ang sakit. For example, 5 minutes mundang na pud unya balik na pud. Unya hangtod gyud nga kanang hapit na gyud mugawas ang bata, wa na gyud ay undang nag-anam na gyud og kasakit nga matud palagi sa mga babae nga nagbuntis pa nga halos ikamatay nila. Panahon nga ang bata mugawas na. Mao pud ni sa atong kahimtang karon sa kalibutan nga ang calamity nato karon wa gyud mo dahon ngani kung imong tan-aw ning diagram kibali mga higala igsoon, di gyud ka kada year mutaas ang calamity, mudaghan ang kalamidad. Ang wa gyud mo ingon nga miubos ang kalamidad, ug impact ang calamity mga igsoon imbis kay usa pa kibali ka bagyo abot nagtagtulo ka bagyo kada tuig. Instead nga in 1 year ka usa lang moabot nagtagtulo tag 5. Ana mga higala igsoon, prediction na sa Biblia nga sama sa labor pain nga mag-uswag. Og sakto ning giingon ni Mrs. White mga higala igsoon kuno na mo yung mga basahon ni Mrs. White. Mahilig kayo kog basa nining writings ni Ellen White, even though daghan kaayo mo atake ni ining si Ellen White nga usa kuno ni siya kamini lagi kuno nga propeta, pero sa akong nabasa, sa akong nakita, sa akong pag-utingkay nining iyang pagkatao, makaingon gyud ko nga kining bayhana usa gyud ni siya kamatuod nga propeta sa Ginoo. Ug ngani dinhi sa iyang writings nag-ingon siya dinhi, in accidents and the calamities by sea and by the land in a great conflagration, fierce tornado and terrifying hailstorms, tempests, floods, cyclones, tidal waves and earthquakes. O kung imo dinhi padayon sa katapusan, these visitations are to become more and more unfrequent and disastrous. So dinhi kini kuno siya nga mga panghitabo sama ni ining conflagration, ini mga tornadoes, terrifying hailstorm og mga floods ug tempest, bagyo og tsunami, earthquakes, magdaghan kuno ni sila. Magsigi-sigi, frequent sigi-sigi og magdaghan. Og sakto ni siya og ngani kung tang-aw na to ning conflagration, kining conflagration mga dagkong sunog ni in the year 2023 lang, 2022 makita ni mo sa mga news mga higala igsoon nga tagpila ka hektar ang mga sunog, nga moingon kag 1,000 ka hektar ang mga sunog usahay. Ngani karon bag-o pala ng tuig 2024 dunay sa Oregon nga wildfire grow to nearly is 4,000 acres, prompting new evacuation. 4,000 hectares acres sa dakuha mga higala igsoon. Niya pagyud dinhi kining forest nga gitawag og sa Colombia, nga 1,000 of forest na sunog mga higala igsoon tungod sa kainit tis panahon. O ngani ang mga scientists nga moingon sila daw kuno nga ang atong gitawag magnetic shield medyo weak na kuno, mao na nga bastang inita na sa kalibutan karon. Ug ngani bag-o pa lang sa news nga akong nahibaluan nga sa lugar sa Arabia tungod sa kainit nga mudagan og 50 degrees Celsius ang kainiton. Sa tulo ka adlaw dunay 1,300 people died mga higala igsoon tungod sa kainit. Magkalilisan nga atong talan-awon karon. Pero di ta ana matingala, di ta makurat na niya na tungod kay nganuman ang atong Biblia nag-ingon man sa 2 Pedro 3:12 nga matud pa dinhi nga ang kalibutan o ang langit mga tunaw tungod sa kainit mga higala igsoon. So mao na siya ang ngayon atong tun-an within pa kining atong earth, atong kalibutan sa tunga-tunga sa earth. Naa ni siya fire, mabitaw na mga volcanic. Naa ni siya matud pagit tawag og fire sa ilawom. So mao ni nga niagyo ta sa katapusang panahon karon. Natas katapusang panahon kung arita sa mga tornadoes mo lang gihapon. Basta daghanang tornadoes karon. Dinis news imong makita dinhi nga active kayo ning tornado sa Amerika. Nga usahay sa usa ka adlaw dunay mudagan og 90 sa hinumdum katong
2019 ambot sa tong tuiga nga basta kay sa usa ka adlaw dunay mga 95 ka mga tornadoes nga asdang sa Amerika mga higala igsoon. Unya arita sa terrifying hailstorm mao lang gihapon ang pinaka worst nga hailstorm tuig 2022. Unya arita dinhi karon sa typhoon basta daghanang typhoon sa Pilipinas lang. Halos sa usa ka tuig ambot pila ka buok sa gamay pa ko sa usa ka tuig dako na ng duha. Pero karon sa atong panahon karon stang daghan na halos kada bulan na ay warning nga dunay bagyo kami. Mao ni siya mga higala igsoon ang katumanan. O mao na nga di nato ni siya katunga o gani kining floods pod. Arang daghan ang floods karon nga matinga na laman usahay ka nga bisag bukid mag-floods man gihapon. Tan-awon lang nimo ang airport sa Dubai. Kining Dubai talagsa ra man ning uwanon dinhi. Sildam ra man pero karon usahay tungod sa kakusog-sulan pati ang airport nila naapektuhan. Ang China ron halos kada pastan daghan kayo nga damage sa China karon tungod sa floods nga nahitabo sa ilang nasod mga higala igsoon. So usa ni siya kapag usa ni siya kapag pakita nga di gyud ni siya forever ning atong kalibutan karon. O ngani ang writings ni Mrs. White nag-ingon siya dinhi nga sa ko nang gikaingon lagi nga magauswag magadaghan kining mga calamity karon. Ningon siya more frequent unya magdaghan maguswag kining mga calamity o mao ning giingon news karon sa 2024 nga climate crisis extreme weather around the globe signal that the urgence needed for action. Una siya mga higala igsoon nga ang atong mga kadagkuan sa kalibutan nagkinahanglan og aksyon unsaon pagsulbad kining atong mga panghitabo sa kalibutan karon. Mo na isip-isipo nato una-unaon mga higala igsoon nga mismo ang atong mga expert sa weather ni harsuratol mga higala igsoon unsaon pag sulbad kining mga panghitabo o mga kalamidad sa kalibutan. Pero sa ako nang gikaingon, ang Biblia nag-ingon sa Lucas 21:25 mga higala igsoon nga matud pa dinhi nag-ingon siya with perplexities the sea and the waves are roaring, men's heart is falling dim from fear and the expectations of those things which are coming on the earth. Mubati tagka-distress usahay. Tungod sa kahadlok nining atong mga panghitabo sa kalibutan. Wa ta magtuo nga mukalit linog, di ta kasabot sa daghan sa sitwasyon sa kalibutan. Wanang bation ta usahay sa kahadlok. Bation ta sa karatol mga higala igsoon kung sa isang putana niini. Pero ingon ang Biblia na Mateo 24:33. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Kung nakita kuno nimo ning mga butanga, ikaw na sayod, nahibaluta nga ang atong kaluwasan o ang pagbalik ni Kristo naa na gyud sa pultahan pa mga higala igsoon. Mao na nga kung ikaw nga nagtuon sa Biblia, Lucas 21:28. Now when these things begin to happen, ingo pa din sa panahon kuno nga mahitabo kini nga mga butanga, look up and lift up your heads because your redemption is draw near. So atong ihangad ang atong ulo. Hindi libot pasabot nga magsige na lamang taghangad. Ambot pasabot na ini mga higala igsoon nga atong ipukus ang atong panghuna-huna. Atong ipukus ang atong kinaiya diha ni Kristo. Atong hatagan og pagtagad kining Dios, kining spiritual things mga higala igsoon before is too late. Before is too late. Mao na nga mintras wa pa mo worse ning panahon karon mga higala igsoon. Mintras gihatagan ta og warning pinaagi sa iyang mga sign. Kining gitawag og kahibalo nga nag-uswag, kining
gitawag political problems nga musangtop sa panagubat o kining climate change, kini siya pagpailan ni pagpahibalo nato ni nga ang gugma o kaluoy sa Ginoo matod pa dunay kinutuban og kung iyan ning buhian mo worse pa gyud ni mga higala igsoon. Mao na nga ang Kristo karon nga nagpakamatay dinhi sa Kalbaryo sa krus, nagibitar nimo ilabi na karon nga namati nagsunod sa atong programa karon. Akong balikon sublion nako sa pag-ingon mga higala igsoon nga kung wa pa mo makadesisyon sa pagdawat sa pag-akseptar ni Kristo, kining panahon na karon ang pagdawat ni Kristo kay wa ta masayod sa atong kinabuhi nga ugma mamatay ta unya wa ta makadawat sa kamatuoran, adto na lamang ta sa gitawag og kalayo nga giandam sa Dios ni adtong mga tawo nga makasasala. Mao na nga mintras do na pay panahon, mintras do na pay oras, kini nga panahon na ang pagdawat, ang pag-akseptar sa Dios. Kay sa ako nang gikaingon, do na tay hope, do na tay paglaom sa kinabuhing walay katapusan. O siguro higala igsoon din na lamang kukutob, hangtod na pud sa sunod natong panagkita. Kini ang inyong amigo Higalas Kaninginan, manamilit sa matagusa kanato ang Ginoong Diyos magapanalangin. Amen.